but there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands unto thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. Oh God, you are my God, and I will seek thee earnestly. God, you are my God, and I will seek thee earnestly. My soul thirsts for thee, my flesh yearns for thee. In a dry and weary land, but there's no other. Thus I have beheld thee in the sanctuary to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands unto thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings. Bless the Lord, bless the Lord. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands to thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings. Bless the Lord, hallelujah, bless the Lord. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands unto thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings. Sing for joy, bless the Lord. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands unto thy name. So I will bless thee as
bakrianda da yandira sokronera yanda ya yandira na se dore akiara naria na se kia borokronle ere na se da akiara naria naria oh ere yandira akiara na so de kiere no mama de se da akiara nera akiara naria solo de oh ere shikiara. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy nating idalangin ang ating gawain sa umagang ito. Patuloy na pagtatagumpay ng Panginoon ay sumaatin. Hallelujah. Tayo manalangin ng ating katabi habang tayo nakatayo. Sandaling panalangin lang. Ideklara natin ang paghahari ng Panginoon sa umagang ito. Pray for one another also. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Deklara natin ang pagtatagumpay ng Panginoon sa umagang ito. Panalangin rin natin yung ating katabi. Hallelujah. Thank you, Lord God. Oh, dadakia, soprong borolekye, dedeshe, dedeso, nalakia. No, roroshe, dedelakian, dadaranyakia. Oh, Lord God. Oh, let your Lordship, Lord. Oh, Lord, be with us, Lord God. Reign in our midst, Lord God. Oh, we bless your name. We bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory and honor to you, Lord. Bless, Lord. Bless each and every one, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 9, verse 6, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord God, for today. Lord, for your faithfulness and your love. Lord, we exalt you. We bless you, Lord God. We magnify you, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbibigay ng inyong anak na si Jesucristo para sa amin upang kami ay tubusin at dalhin, Panginoon, sa higit na ninanais mo. At patuloy mo nga kami, Panginoon, samahan sa umagang ito. Patuloy kang manahan, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Ang paghahari mo, Panginoon, ay patuloy naming maranasan, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang matanghal, Panginoon, Lord God, mula umpisa hanggang matapos, Panginoon. At iparanas mo, Panginoon, sa amin, Lord, ang inyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin, Panginoon, Lord God, ang inyong pagpupuno, Banal na Espiritu, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Lord, we bless you. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. We honor you, Lord God. We honor you, Lord. Mighty God. Blessed Father, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyo. We exalt you. Hallelujah. Glory and honor to you, Lord God. Sa iyong papuri. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. All right, let's praise the Lord. Gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Umikot po tayo at magpatian. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice,
rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness through all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Oh, with my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness through all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Yes, Lord. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hallelujah. Yes, Lord. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. There's nowhere else that I'd rather be than dancing with you as you sing over me. There's nothing else that I'd rather do, Lord, than to worship you. There's nowhere else that I'd rather be than dancing with you as you sing over me. There's nothing else that I'd rather do, Lord, than to worship you. So rejoice, be glad, rejoice, all my soul, for the Lord, your God, He reigns forevermore. I rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, your Father and your friend is the Lord, your God, whose throne will never end. I rejoice, for my God reigns, my God reigns. Hallelujah. And I dance a dance of praise. My God reigns. With a shout I will proclaim. My God reigns. And I worship
worship without shame. My God reigns, and I will rejoice, for my God reigns. There's nowhere else that I'd rather be than dancing with you as you sing over me. There's nothing else that I'd rather do, Lord, than to worship you. So rejoice, be glad, rejoice, oh my soul, for the Lord your God, He reigns forevermore. I rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, your Father and your friend is the Lord your God, whose rule will never end. I rejoice, for my God reigns, my God reigns, and a dance of praise. My God reigns, with a shout I will proclaim. My God reigns, and I worship without shame. My God reigns, and I will rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, rejoice, oh my soul, for the Lord your God, He reigns forevermore. I rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, your Father and your friend is the Lord your God, whose rule will never end. I rejoice, for my God reigns, my God reigns, and a dance of praise. My God reigns, with a shout I will proclaim. My God reigns, and I worship without shame. My God reigns, and I will rejoice, for my God reigns, and I will rejoice, for my God reigns, and I will rejoice, for my God reigns. Hallelujah! Yes, Lord, we rejoice, oh God, because you reign, oh Lord. Hallelujah! Yes, Lord, we worship you, oh God. Worthy are you, oh Lord Jesus. Hallelujah. You deserve all glory. You deserve all praises, oh God. We worship you, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, worthy are you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. We have gathered here in Jesus' name to magnify the Lord. Come and meet with us, our God and King, as we worship and adore. Come guide us now, great Shepherd, lead your sheep to the water of life. Do not deny our heartfelt cry. Come now, Lord Jesus Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the
as we say in Jesus' name that Jesus Christ has triumphed over Satan and death and hell. The King of Kings, salvation brings. All hail Emmanuel. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, 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 Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. All around the world, let this song be sung. We boldly now proclaim. Let His praise arise to fill the skies as we say in Jesus' name that Jesus Christ has triumphed over Satan and death and hell. The King of Kings, salvation brings. All hail Emmanuel. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Yes, Lord, Hosanna, 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 Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna to the King of Kings. Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Lord. Yes, oh God. Oh, we praise you, Lord. You are worthy, oh God. We
Shaddai, Almighty God, the Good Shepherd, my Redeemer, the Prince of Peace, Sar Shalom. You are the everlasting Father. Praise your name in all of the heavens. Praise your name throughout all the earth. Yeshua, we offer you our praise. Praise your name in all of the heavens. Praise your name throughout all the earth. Yeshua, we offer you our praise. Praise your name in all of the heavens. Praise your name throughout all the earth. Yeshua, we offer you our praise. Praise your name in all of the heavens. Praise your name throughout all the earth. Yeshua, we offer you our praise. We offer you, Yeshua, we offer you our praise. Praise your name.
slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all the blessings that will keep on singing. 10,000 reasons my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. My soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Let's bless the Lord. Bless the Lord. Hallelujah. Oh my soul, we worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship your holy name. Yes, Lord, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, we'll sing praises to your name. Oh, we bless you, Lord. Sing praises to your name. Oh, we bless you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we bless your name. We bless your name, oh God. We declare your goodness. We declare your praise. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Let's worship the Lord. Yes, let's proclaim His goodness. Let's proclaim His faithfulness. Hallelujah, Jesus. You are worthy, O God, of all praises. You are worthy, O Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we praise you, O God.
Yes, Lord, we glorify you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, you're so Jesus. Worship you, Jesus. Great is thy faithfulness, O God, our Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, now forever will be. Great is thy
precious cornerstone, sure foundation. You are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Precious cornerstone, sure foundation. You are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Only Son of God, sent from heaven, hope and mercy at the cross. You are everything. You're the promise. Jesus, you are all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. When this passing world is over, we will see you face to face, and forever we will worship Jesus. You are all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. You're all to us. You're all to us. You're all to us. You are. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness
For the Lord your God has looked down the corridors of time and has seen that the church in the end shall be a glorious church, a church that is without spot or wrinkle, a church that is clothed in raiment white, without spot. For yea, the Lord does say that he has seen the end of the matter, and the church shall be a glorious church. And does not the Lord even say, yea, that it is time for the adorning of the church, to put away those things that would spot a white garment, just as a bride takes great care in adorning herself for her wedding day. Yea, even so the Lord does say, it is time to put away the things that will spot the garments. That it's time to put away even the small things that would bring a stain upon that garment. For it is time for the adorning of the church. And just as a bride will adorn herself with her jewels and precious things, yea, so the Lord your God does say that he will adorn the church even with the gifts of the Spirit. For it is time for the restoration of the gifts of the Spirit of God. It is time for the adorning of the church. So seek the Lord your God, yea, for the gifts, for he will even give them to his beloved. He will even give them and bestow them upon his church, upon his people, that they will be adorned and glorious. Yea, it is time, it is time, it is time for the adorning of the church. Yea, that those things that you have sought the Lord for, and miracles, and signs, and wonders, and the gifts of the Spirit, it is time for the church to be adorned with the riches of Christ. Yea, so seek the Lord your God and keep your garments white. Keep your garments white and put aside the things that stain. For a bride in a stained garment, in a wrinkled garment, is not an honor to her beloved. It is time, says the Lord your God, for the adorning, and let the Lord your God adorn you with his power and his glory. So Lord, hallelujah. Church of God, arise in the righteousness of Christ. It's now time to shine, for the glory of the Lord is upon us. Oh, Church of God, be strong, for the nations will come to your light, and kings, for the brightness of your rising, victory is at hand. Oh, Church of God, arise in the righteousness of Christ. It's now time to shine, for the glory of the Lord is upon us. So, Church of God, be strong, for nations will come to your light, and kings to the brightness of our rising, victory is at hand. We will overcome the enemy by the blood of the Lamb. We will silence his authority by the word of our testimony. We will fight the good fight of faith. We will run the race and keep the faith, not loving our lives so much even unto death. So, Church of God,
righteousness of Christ. It's now time to shine, for the glory of the Lord is upon us. So, Church of God, be strong, for the nations will come to your light, and kings, for the brightness of our eyes see. Victory is at hand. Hallelujah. We will overcome the enemy by the blood of the Lamb. We will silence his authority by the word of our testimony. We will fight the good fight of faith. We will run the race and keep the faith, not loving our lives so much even unto death. So, Church of God, arise in the righteousness of Christ. It's now time to shine, for the glory of the Lord is upon us. So, Church of God, be strong, for nations will come to your light, and kings in the brightness of our eyes see. Victory is at hand. So, Church of God, arise in the righteousness of Christ. It's now time to shine, for the glory of the Lord is upon us. So, Church of God, be strong, for nations will come to your light, and kings, for the brightness of our eyes see. Victory is at hand, and kings, for the brightness is at hand. Victory is at hand. Yes, Lord, we declare your victory. We declare your victory, oh Lord. Hallelujah, yes, Lord. Praise your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. There's victory in Jesus. Glory and honor to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You have seen the end, Lord God. And the church is victorious because of you, Lord God. We will triumph in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's all be seated in the presence of the Lord. Praise the Lord. Salamat sa salita ng Diyos. Glory and honor to Him. Natawagan natin ang ating mga anak, ang mga bata. Tayo ay mananalangin para sa ating mga anak na ito. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ate po ito ang ating kamay sa mga batang ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig. Lord, na ikaw ay patuloy na nagtitindig, Panginoon, ng iyong mga kawal, Panginoon. At kahit sa mga musmus na ito at sa mga batang ito, ay naglalagay ka, Panginoon, na magandang plano, Panginoon, sa kanila. At sila ay gagamitin mo, Panginoon, miski sa kanilang kamusmusan at sa kanilang edad, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ay matanghal sa kanilang mga buhay. Patuloy kanilang makikilala, Panginoon, Lord God. Gamitin mo sila, Panginoon, sa mga panahon na ito, Panginoon, upang maging instrumento, Panginoon, naghahatid, Panginoon, ng inyong pagpapala. Lord, ang inyong karunungan at ang patuloy na Espiritu mo ay malay makakilos sa kanila. Lord, at miski sa kanilang pag-aaral, patuloy sila mag-excel in the name of Jesus. Lord God, ang Spirit of Excellence ay patuloy nilang matanggap, Panginoon, at patuloy mo sila, Panginoon, Lord, na gagamitin upang magbahagi ng inyong salita.
Sinasalita po namin ng pagpapala sa kanila at sa kanilang pag-aaral sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon at tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. Pakitanong mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Ayan. Maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko si Pastor Jimmy para ibigay ang mensahe ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mabuti po ba ang Diyos? Nangusap po ba ang Diyos sa atin nung tayo'y nagpupuri? Para mahina. Salamat dun sa nagsalita ng 3. Mabuti po ba ang Diyos? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sumagot ba? Amen! Ayan. Noong nakaraang unang buwan ng Nobyembre, ang tinalakay po dito sa pulpitong ito ay ang patungkol sa puso ni Jeremiah. Noong sumunod pong linggo, tinalakay po ang pag-iisip kung paano natin may paglalaban yung battle sa ating mga kaisipan. At nung Sunday po, kung kayo po ay nandito, pinag-usapan po ang puso na naman, pero ito'y isang karakter sa pamamagitan ng pag-ibig. Kanina po nangusap ang Panginoon sa ating kalagitnaan. At sinabi niya na ang katagumpayan ng isang iglesia ay makikita lamang kung ang mga nananampalataya ay tatanggalin ang mantsa sa kanyang laylayan ng kanyang damit. The wrinkle, the spots that in us, if we can remove that, the glory of the Lord will be upon us. Kasi ninanais ng Panginoon na tayo po ay mabuhay sa isang kalalagayan na wala pong tinatawag na dumi na nakikita ang Diyos. Amen po ba? Kaya kanina po, tapos na po ang service ng usap ng Panginoon. Pero titignan po natin sa umagang ito, dahil ako nga po ay nagagalak, dahil ang Panginoon ay sadyang mabuti. Dahil ipinakikita ng Panginoon, una ang puso, pangalawa ang isip, pangatlo ang karakter na nagpapatakbo sa puso at sa isip. And we will try to connect what characters o isang karakter sa umagang ito ang ating pag-uusapan na maaaring mawala yung sinasabi ng Panginoon kanina na gusto kong makita kayong malinis, na walang spots sa ating mga buhay. Kaya po sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, nandyan na po ba? Yung pag-uusapan po natin ay patungkol po sa aralin using our weaknesses. Yan. Gagamitin po natin yung ating mga kahinaan. Gagamitin natin ang ating kahinaan. Gamitin natin yung ating kahinaan para matransform into strength. Yun po yung ibig sabihin niyan. Sino po walang kahinaan sa buhay? Taas po ang kamay. Sino walang weaknesses? Wala. Lahat tayo meron, di ba? Mga simpleng bagay, minsan ito ay makikita natin na natural, ito ay makikita natin physical, ito ay makikita natin spiritual. Sige po, pag-aralan po natin. Tayo bumasa muna ng isang istorya sa Biblia. Titignan po natin kung paano maa-apply ang kahinaan dito. Sa Lucas 6, G's. Ayan, next. Sunod-sunod na po yan. Ayan. At nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon may isang lalaki at tuyo ang kanyang mga kamay. At inaabangan siya ng mga iskriba, ang pinagtutungkulan po rito si Jesus, at ang mga Pariseyo, kung saan siya'y magpapagaling sa Sabat, upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal.
Dadapwat nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan. At sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya'y nagtindig at tumayo at sinabi sa kanila ni Jesus, itinatayo ko sa inyo, itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa? At minasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kaniya, iunat mo ang iyong kamay, at ginawa niyang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Marami po sa atin, kung titignan po natin ang kasaysayang ito, itong maliit na istorya na ito, na sinasabi ng mga Pariseyo noong mga panahong yun na bawal magpagaling sa bawal magpagaling sa mga araw na itinakdang hindi dapat. Ngunit ang Panginoon ay nagtanong sa kanila, ano ba ang maganda, magpagaling o magligtas sa araw na hindi dapat? At pinili ng Panginoon ang ganoon. Kung titignan natin sa mata ng tao na nanunood, ito'y kahinaan kay Jesus. Ito'y kahinaan na kung saan pinagbabawal ng isang tradisyon. Ngunit may pagkatawag sa puso ng Panginoon na dapat niyang gawin na gumawa ng mga bagay na minsay kabangha-mangha sa mata ng tao. Kaya nga po, kung titignan natin ang kahinaan at pag-usapan natin ang kahinaan ng kaisipan minsan ng mga taong nasa paligid natin, ay marami po tayong makikita. Every one of us has weaknesses, di po ba? Lahat tayo ay merong tinatawag na kahinaan. There are physical weaknesses, emotional weaknesses, relational weaknesses, financial weaknesses, intellectual weaknesses, and there are things your body can't do. Some of us even have fashion weaknesses. We have all different kind of weaknesses. Kung titignan po natin, marami pala. Kahinaang pisikal. Pag ikaw ay may kapansanan, yun ba'y kahinaan? Kung ikaw ay may dinaramdamang emosyonal na hindi mo mapakawalan, yun ba'y kahinaan? Yung relational, kayo'y nag-aaway, mag-asawa, o ng iyong mga kapatid, o ng iyong kapitbahay, kaya hindi ka makapunta, yun ba'y kahinaan? Financial, walang pera. Kahinaan ba yun? Sasabihin, hindi ako matalino. Mga estudyante, kahinaan ba yun? Merong mga bagay ang ating katawan ay hindi magagawa, pero hindi dapat itong tawaging kahinaan. Paano kang bubuhat ng isang sakong bigas kung ikay 75 anyos? Tatawagin ka bang mahina? Pwede mong mabuhat yun, pero dapat ba buhatin mo kung merong may batang mas nakatabi sa'yo? So kung titignan po natin, yung pag pinag-usapan natin ay kahinaan, nandyan po lahat yan sa ating katawan. Kahinaan ba ng bombero na nasunog yung Block 38 na yan, ay ang 32 na yan, na nag-general alarm? Kahinaan ba ng bombero yan? Ang sinisisi, walang tubig. Kahinaan ba ng bombero? Kahinaan ba ng tubig? Na may nawalan ng bahay na 1,347, 1,347 family lost their houses. Tapos ang sisisihin, bombero. Alam niyo ho ba naging sanhi ng sunog? Sa manok. Sabi nung nagpa-interview, yung kapitan, manok daw. Ay, kung anong manok? May nagluto ba? Hindi. Poultry electrical wiring. Sabi, hindi kakamali. Ako poultry, hindi poultry. Sabi ko, kaya pala manok. No? Sabi ko, hindi manok yun. Ano yun? Kawad ng kuryente yun. Baka sumampalang yung manok sa kawad ng kuryente, kaya nalitsyon. Kaya nung nakitang may manok na litsyon, sabi, poultry electrical wiring. Mali. Okay. Buhay na kayo, ha? Okay. So, ang kahinaan, pag pinag-usapan po natin, the real issue is not
do I have weaknesses? Ang totoong issue ay, meron ba akong kahinaan? Kainaan tuloy. Nakita ko kasi mga Kapampangan. Kahinaan. But, sabi nga dito, what I'm going to do with my weaknesses. Ano ba ang pwede kong gawin sa aking kahinaan? Ang ating ginagawa, what we normally do is deny them, di ba? Dinideny natin ang katotohanan. Minsan, we defend them. Pinagtatanggol pa natin ang ating kahinaan. Minsan, ginagamit natin itong excuses, ang ating kahinaan. Sometimes we resent them and most of the time, we hide them. Bakit ganon? Kailangan natin na itago, i-deny, i-defend, i-excuse lahat ng ating kahinaan. Sabi nila, pag mahina ang ulo mo eh. Eh alam mo palang mahina, bakit pinahihina mo pa? Bakit hindi mo sabihin, may magagawa ako? We don't want anybody to see our weaknesses. Yung pa isa, pag sinabing mahina ka, yan ang pinagsisimulan ng tampo. Kasi ayaw makita ng iba na mahina ka. Minsan tinutulungan mo na magbuhat, ayaw pa. Inaakay mo na, sabihin, matanda ba ako? Ba't mo ko aakayin? Sometimes, merong ganon. Then God comes along and say, you know what I want to do with your weaknesses? Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin sa iyong kahinaan, sabi ng Panginoon? I want to use them. I want to use them. Gusto ng Panginoon na gamitin ito. At kung meron tayong bahid na tinatawag na mantsa sa ating katawan ng kahinaan, yon ang gustong gamitin ng Panginoon. Yun ang gustong gamitin ng Panginoon para ito'y ma-develop. Ma-develop. Hindi ko na po sasabihin kung ano-anong klase yun, magmula sa physical, emosyonal, pinansyal, intelektual, o yung anyo natin, kayo nakakaalam nun. Pag iniisip niyo yun ngayon, halimbawa, pumikit kayo, 1 segundo, just close your eyes in 1 second and think of one weaknesses. One lang. Meron ba kayong maiisip? Meron. Pag ako pumikit, meron. Ang kahinaan ko ay pagiging, Minsan pinagkukwentuhan ako ng sikreto. Nagsasabi sila ng sikreto, dinadaldal ko. Yun ang kahinaan ko. Diba, meron ganon. Sasabing ganon. Physical. Kitang-kita naman sa physical. Meron dyan, di ba? Makikita natin, ang kanyang paglakad ay 5-4-5-4. Ibig sabihin, hindi pantay. Pag pantay kasi 5-5, 5-5 eh. Pag 5-4, gumaganon. Alam na natin yun. Tapos minsan binibiro pa 10-9-6. Alam niyo yung 10-9-6? Kaya gano'n na lang ginagawa namin. Lalagyan na lang namin ng code kasi masakit. Pero hindi mo kasi pwede sabihin. May sometimes. Kaya 10-9-6. Kapag nakarinig ko kaya, 10-9-6 yan. Alam niyo na ibig sabihin nung kayo yun. So, kahinaan, tatago ba natin? Sabi ng Panginoon sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Nung sinabi ng Panginoon na gagamitin ko ang ating kahinaan, ang aking kahinaan, sinasabi ng Panginoon sa kanyang pangako at sa kanyang salita na meron siyang gagawin. Na meron siyang gustong ayusin. Dahil you cannot outpower the Lord in this.
If He wants to do something in you, dapat po willing tayo. At kung maiintindihan lang natin ang ating kahinaan at binabasa natin ang Kanyang salita, po pwede mong sabihin, Lord, dito mahina ako. Pwede bang iyon na to? Pwede bang ilagay ko sa paanan mo ito, Panginoon? Itong kahinaang ito? And even physical attributes, yung mga kahinaan, yung hindi nakakapagsalita, yung hindi nakakakita, pwedeng ibigay sa Panginoon yan dahil dadating ang tamang panahon dahil hindi natin talos ang kaisipan ng Panginoon. Yung bulag nakakakita, yung pilay nakakapaglakad, yung pipi nakakapagsalita, at yung merong depekto sa katawan, gagaling. Dahil hindi natin talos ang kaisipan ng Panginoon. The mind of God is higher than our minds. Kaya po, sabi nga kanina, there is supernatural things if we submit to God. Our body, our whole body, our physical body. Kasi gusto muna ng Panginoon, isubmit natin itong physical, then He will work inside, in our emotional, in our heart, in our minds. Kaya nga po mabuti ang Panginoon. Kanina nung nag-aawitan, sabi ko, Lord, ito ba talaga yung tamang mensahe? Magbigay ka ng katotohanan mo. And then God God spoke. Sabi ko, ito nga. Ito yung sinasabi ng Panginoong isa sa dumi ng ating damit, ng ating pagkatao, ang ating kahinaan. Kahinaan sa mga bagay na nakikita. Tignan mo Pilipino. Pag malakas kumain, ano sinasabi? Matakaw. Pag mahinang kumain, ano sinasabi? Mahina. Kung mapapansin mo, wala kang pupuntahan. Ang kahinaan yan, ang lakas kumain. Paano magiging mahina yung malakas kumain? Ang takaw, yan ang kahinaan niya. Pag nakakita ng plato, gusto, tira ng tira. Kaya nga ako nagpapasalamat kay Pastor Efren, nagbigay ng libro. Nung 50 years old pa ako, nahalukay ni Annie. Ano nakalagay doon? Yung Daniel's Plan. Isa doon sa Daniel's Plan. Pag gusto mong pumayat at hindi ka kumain ng marami, kumain ka sa maliit na lalagyan. Totoo nga naman. Pag maliit ang lalagyan mo, konti lang malalagay mo, konti lang kakainin mo. Maliban na lang kung katulad ka ng salad, eat all you can. Ang liit ng lalagyan, ganun kalaki yung salad. Diba? There are weaknesses in our lives. God is smarter than us. The way you think, He should walk in often exact opposite of the way He really works in our life. Minsan ayaw natin yung kilos natin, yun yung pinakikialaman ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, yun ang tama. Kaya nga mga kapatid, kung alam mo ito ang gusto mong gawin at nakikita mo hindi tumutugma-tugma, kumikilos ang Diyos sa'yo dahil ayaw niyang pagawa yun. Sa mga negosyante lang, di ba? Sa mga businessman. Gusto ng negosyante, okay, mga tao pag tuturuan, entrepreneurship, ayan. Ito gagawin ko, ito gusto ko. Ba, ilang attempt na, lugi ng lugi, tira pa rin ng tira. Ibig sabihin, hindi yun ang strength mo. Huwag mo ituloy. Huwag mong gawin. Kasi ibig sabihin, hindi yon ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ng Lord, I want to work through your weaknesses. Gusto kong kumilos sa iyong kahinaan. Amen ba? Gusto niyo ba papasukin ng Panginoon sa kahinaan natin? Sino gusto? Taas ang kanang kamay. Kanan, ha? Kanan. O, tamo, mahina. Hindi alam yung kaliwat kanan. Asan ang kanang kamay? Pakitaas ang kaliwa. Ala? See? God wants to work on our weaknesses. But don't deny it. Don't hide it. Don't make an excuses. Accept it. Tanggapin natin. Kasi pag ang Diyos na ang kumikilos, alam natin ang Diyos hindi magkakamali. Amen po ba?
Hindi magkakamali ang Diyos. Never na nagkamali ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi magkakamali ang Panginoon sa iyo. Hindi siya magkakamali. Ano mang kahinaan meron siya, ako, tayong lahat. Hindi siya magkakamali na gamitin ito para maituwid itong mga bagay na ito. God has chosen the foolish things of the world to put shame to the wise. And God has chosen the weak things of the world to put shame the things which are mighty. And the best thing the world and the things which are despised, God has chosen, and things which are not, to bring to nothing the things that are. Corinthians 1:27. 1 Corinthians 1:27. Hindi ko mo pinili ka ng Panginoon, foolish ka. No. No. Hindi po yun. Hindi ko sinasabi yun. Pero alam naman po natin, di ba? Ang tagal-tagal na po natin dito. Sabi nga nila, God choose you. But before, nung pinili ka ng Panginoon at pinili kita, I chose you, pero ano yung una? Di ba I called you? Tinawag kita. Tinawag ka na nung una eh. Kaya ka tinawag, pinili ka. Kasi hindi ka naman mapipili na hindi ka tinawag. Kaya lahat po ng nakaupo dito, tayo po ay tinawag at pinili ng Panginoon. Meron bang hindi? Lahat po ba tayo tinawag at pinili? Kung tayo lahat ay tinawag at pinili, tunay po na ang salita ng Diyos nang nangusap siya sa ating kalagitnaan, tinawag niya tayong maging tapat. To be faithful. Kaya nga po, ngayon, hindi po tayo pwedeng umilag sa salita ng Panginoon na may magkabilang talim. God purposely worked through weak people. Why? Because it shows His power. God is not impressed with strength. We are. Sabi doon. Talagang pinipili ng Panginoon na makipagsalo sa mahina. Dahil gusto niya itong palakasin. Kaya nga po kung may problema tayo, huwag nyo nang labanan. Bigay nyo na sa Panginoon. Ako lagi ko sinasabi to. Kapag may problema, bigay mo sa Panginoon. Hindi paglaban mo. Bigay mo sa Panginoon. At lagi ko sinasabi, hayaan mo yung problema ang problema. Hindi yung tao ang mamroblema. Saan kayo nakakita ang problema, pinoproblema niya? Doon lang po. Sino po walang problema? Taas ang kamay. Okay, wala. Ito, tatanong ko. Sino maraming problema? Taas ang kamay. Kanan. Ay, mali pala tanong ko, maraming problema. Sino isa lang problema? Taas ang kamay. Sige. Isa lang. 2. 3. 4. Pag may nagtaas ng isang kamay, sasabihin ng katabi, nakakainggit naman siya, isa lang problema niya. Kahinaan na naman. Problema niya na yun. See? Zacarias 4:6b, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord God Almighty. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. If we submit our weaknesses to God, whatever weaknesses it is the power of the Lord who will work through us. Not by our strength, but the power of God. Kaya anumang meron kayong kahinaan, bigay natin sa Panginoon. Lalo na ngayon, November 29. Pagkatapos ngayong linggo, ano kasunod? Lunes. Diba? Lunes, tama naman, Lunes, 30. Oh, yun. Pero December na.
Ano na naman ang mamumutawi sa damdamin nyo at sa kaisipan nyo sa mga susunod na araw at linggo? Magpapasko na. Sabi dito, rejoice! Because our Savior is risen. Sabi nga ganon, di ba? Sabi niya, hindi pagkamatay, kundi pagkabuhay. Pero, ano nasa kahinaan na naman ng ating kaisipan? Mga nanay, anong laging namumutawi sa isip nyo at sa puso nyo, sa bibig nyo? Gastos. Diba? Magpapasko na naman. Gastos na naman. Aligaga na naman. Busy. Busy of thinking of something. Although maganda sa puso niya, he wants to give. He wants to buy gifts. But, the thing is, nagiging burden in the heart. Nagiging burden yung pagbibigay ng regalo kasi wala siyang pambili. At pag naging burden ng puso niya yung pagbibigay ng gifts dahil wala siyang pera, pag may nagtanong sa kanya, may nabili ka na bang regalo? Ano sasabihin niya? Wala pa. Wawa naman ako, wala akong pera. Tingnan mo, naiyak sa kahinaan. Nawala nga ang pera. Diba? So, kung ngayon pa lang, ilang linggo na pinapanawagan to ng ating pastor. Yung ating pagbibigay ng isang timba worth 700. Burden ba yon? Tapos minsan may maririnig ka sa kapatiran. Yung mga pastor na yan, hingi ng hingi. Nagiging kahinaan tuloy namin pag nanghingi kami. Hindi naging kalakasan ng kalooban. Alam niyo bang ang hirap tumayo dito at palakasin ang loob nyo at sabihin namin penging 700? Hindi ba? Biruan na nga lang namin nila Charo nila Pastora Ami. Hold upin na lang natin. Ganyan ang tawagan namin sa biro. But the thing is, every time that we ask for something, it's become a burden and an attitude of weakness nag-i-insert po sa puso natin. Na hindi natin tinignan na positibo na yung 700 pupunta sa isang pamilya na baka nga nung gabing iyon ay wala silang pagsasalu-saluhan. Imbis na maging kaligayahan at kalakasan ng puso ng bibigyan, kahinaan ng damdamin nung magbibigay. Wala ka 700, di ba? Meron ba? Wala. Meron ba? Wala. Pahina. Walang faith. Magkakaroon. Meron ba? Wala. Magkakaroon. If you ask God. If you ask God. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan mo, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kung ikaw lang wala ka 700, kapatid, wala. Pero kung sa Panginoon manggagaling, marami. Amen ba? Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Huwag natin pahirapan yung damdamin natin. Laging wala. Pag tinanong, wala. Kahit meron, wala. Kasi sanay na, wala. Kaya pag hinahanap yung asawa, nawawala. Hinahanap yung anak, nawawala. Puro wala eh. No. The good news, because most of us are not extraordinary people, we don't have extraordinary intellect, we just normal, ordinary, average people, but God is an extraordinary God. Lahat ng milagro kayang gawin ng Panginoon. And I believe in my heart. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to sa Marikina, kung saan ako magsasalita, Panginoon, sana bago pumikit ang mata ko, bago ako mamatay, sana lang makakita ako ng malaking milagro sa mata ko na nakikita ko. And I always pray for that.
And I expect miracle coming from God. At yung mga hindi nakakapagsalita dito sa church na ito, magsasalita. Yung mga anak natin na sinasabi natin special, hindi magiging special yan. Special sa mata ng Panginoon yan, pero yan magiging normal sa mata ng mga karamihan. And I believe on that. Kasi hindi ko tinatawaran ang kapangyarihan ng Panginoon. Magiging kahinaan ko kung tatawaran ko yung kakayahan ng Diyos. Kaya nga po, alisin natin yung kahinaan. Yung mga negosyo, lahat, ako nananampalataya sa tulong ng Panginoon. Lahat ng hiling ng puso nyo, magkakaroon ng katagumpayan sa Diyos. Ako po'y nananampalataya. Kaya nga nakakatuwa pag may nagsasabi, brother, pag-pray mo to, pag-pray mo to, pag-pray mo to, pag-pray mo to. Sana, ito. Yes, we will. We will. But remove your weaknesses first in your life. Alisin mo yung alinlangan, kahinaan sa isip mo at sa puso mo. When we talk about weaknesses, we're not talking about sins or character flaws that you can change. Hindi lang ito po yung kasalanan, overeating, impatient, greed, laziness. Minsan kasalanan yung katamaran, kahinaan. Weaknesses is any limitation in my life that I inherited or I cannot change. There are all kinds of limitations like that. Yan nga, yung physical defects, when we were born, external circumstances you cannot control, unexpected financial setback, relationship pressures within your family, emotional tendencies, you are predisposed towards something. Yun po yung mga kahinaan natin na dapat nating iayos. Na dapat nating paglabanan. Na dapat nating i-focus at ibigay natin sa Panginoon, na sabihin natin sa Lord, Lord, use these weaknesses to become strength of mine. 2 Corinthians 4:7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa sarili. Parang sinasabi dito, all things comes from God. Hindi para tayo'y magmayabang. Hindi tayo para maging ano tawag to? Yung proud. Kaya pinapakita ng Panginoon that all things comes from God. Like a clay. Like a pot of clay. The things about clay pot is that they break easily. They're not indestructible. But more than that, every clay pot has inherited design flaws. It is imperfect. We are just ordinary container. But we have a great God, sabi doon. Ito po'y hinango doon sa isang libro. Alam nyo ba kung paano ginagawa yan? Yung pot na yan? Di ba nakapanood kayo niyan, yung gumagawa ng clay, yung umiikot? Talaga namang hindi magiging perfecto yan Kahit ano gawin natin. At yan, madaling mabasag yan dahil gawa lang yan sa putik. Putik nga ba? Putik. Nung unang panahon, putik. Nung kay Sarah Geronimo ang pelikula na, iba na yung paggawa niya ng clay. May ice cream pa sa ibabaw Ako, napanood niyo yun. Diba? Merong ganun So, kung titignan natin yan, kung hinahambing tayo sa ganito, ang tao, sabi nga ni, sino ba yung kumanta noon? Ang tao'y marupok. Sino ba kumanta noon? Kumanta noon Ang tao da'y marupok, kay daling lumimot. Rico Puno, ayan. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nag-utos. Kaya, binalik pa rin niya sa Diyos yung kanta. Para tayong clay pot. Diba? Saan ba tayo ginawa? Saan tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kanyang hiningahan. Diba? At pag tayo'y mamamatay namatay na mga 20 taon na tayong patay, yung ating mga buto'y magiging abo.
Hindi betchin, abo. Kasi iba, yung buto, ginagawang betchin. Mga incheck. Kaya masarap ang betchin eh. Buto yun, ang patay eh, ng mga incheck. Biro na mo, hindi kayo pumili betchin. Di ba? Paminta ba? Betchin na alam ko eh. Ano yung ayaw ni Brother Norman na inilalagay sa pagkain? MSG. Yan, that's the bones. No? Anyway, tayo po ay ginawa. Hindi man tayo, talaga po tayong hindi perfect in the eyes of common people, but when God uses us and mold us into His hand, it becomes perfect in His eyes. Sa mata ng Diyos, nais niya tayo maging perpekto. Sa mata niya at sa nais niya. Pero kung sa mga tao, maraming flaws. Marami tayong flaws. Characters na iba-iba. Thinking of the mind. And then yung weaknesses nga po na tinatawag. How can I use my weaknesses? Ayan, dito na tayo. Paano ko magagamit ang aking mga kahinaan? Una, admit my weaknesses. Tanggapin natin na tayo may kahinaan. Amen? Anything. Pag hindi mo tinanggap, hindi magiging tama. At every time na makikita mo, mahihirapan ka. Tignan nyo po yung katabi nyo. Sige po, tignan nyo lang. Titigan nyo ng dalawa, please, for 2 seconds, tignan nyo siya. Yan. Tanggap nyo ba siya? Yan. Kailangan i-accept mo eh. Kasi wala ho tayong magagawa every time, yan ang makakasama mo rito. Yan ang makikita mo. Yang mukha na yan. At kung yung mukha na yan ay magiging kahinaan sa'yo, ngayon pa lang sinasabi ko na tanggapin mo na siya. At yung ayaw na ayaw mo makita, yung mukha niya pinagduduldulan sa'yo. Di ba paglabas mo minsan ng bahay, yung kapitbahay mo, nakagalit mo, ayaw makita, sino unang nakikita mo sa umaga? Di ba siya? Kaya dapat tanggapin mo na siya eh. At pag minsan wala kang pera, tanggapin mo, minsan wala kang pera dahil padating pa lang. Padating pa lang. Huwag mo sasabihin, wala akong pera eh. Tandaan natin, all financial needs ay dadating po sa atin. Pero wala pa eh. Di ba lagi sinasabi, the Lord is coming. Now? Pero hindi pa. Pero hindi pa. Ngayon na ba? Pero hindi pa. Pero malapit na. Pero hindi pa. Pero alam natin, tanggap natin yun. Ready tayo doon. Hinahanda natin yung ating puso, yung ating isip, yung ating kaluluwa, lahat. Hinahanda natin na gumawa tayo ng tama para pagdating ng Panginoon, ready tayo. Na tayo mga Kristiyano na naniniwala sa Panginoon, hindi tayo dapat mawalan ng gas. Para pagdating ng Panginoon, wala tayo doon sa lugar dahil bumili pa tayo. So accept, admit your weaknesses. Tanggapin mo. I-admit mo. Madaldal ako. Amen? Mainggitin ako. Amen? Walang umi-amen. Malakas akong kumain. Amen. Lagi ako nangungutang. Sa likod, puro sa likod. Di ba? Admit mo muna yon, tanggapin mo, kasi nakasanayan eh. O eto, ang kahinaan ng isang tao, lalo na, kaya yung pera niya, hindi nabubuo, kasi ang ginagawa niya, utang dito. Pag magbabayad na dito, uutang dito, pambayad dito. Pag magbabayad na doon, uutang doon, pambayad doon. So iniikot lang niya yung utang niya. Alam niyo, ma-earn niyo lang doon friendship. Kasi dami mong tanga, dumami kaibigan mo, pero hindi ka natanggal sa bondage of poverty, yung pangungutang. Pag may utang ka, bayaran mo muna dito,
Tapos hanap ka ulit ng gagawin mo, ganun ang gawin natin. Ganun ang dapat. So i-admit mo na meron kang ganong pag-uugali. Yun ang kahinaan mo. Tanggalin mo. Gusto ko kasing bumili ng magandang damit, iuutang ko. So swipe sa card. Credit card. Sa Amerika, ang daming nagdi-declare ng financial bankruptcy in terms of credit cards. Kasi, bakit doon? Uso! Uso na eh. Pero dito sa atin, kahit sabihin mong magiging uso yung declaring financial bankruptcy in your credit card, at the end of the day, merong judgment pa rin. Why? Hindi ka nagbayad ng utang mo. Hindi ka makakaalis sa pagkakautang mo hanggang di mo tinatapos lahat ng utang mo. And there's a principle in the Bible there that clear everything. Kasi bakit? May nagagalit sa'yo. May naghahabol sa'yo. May naniningil sa'yo. Ganun po yun. So, freedom in terms of financial difficulties, una, admit natin yung ugali natin, yung kahinaan natin sa ganoon. Stop making excuses or blaming others for your weaknesses. Ito, madalas to sa loob ng bahay. Sisihan ang sisihan sa kahinaan ng bawat isa. Si nanay, mababa ang grade, sisisihin yung anak, ang hina-hina kasi ng ulo mo. Imbis na sabihin lagi sa anak niya pagdating sa bahay, anak, halika, mag-aral tayong dalawa. Dahil alam ko, mahina ka dyan. Hindi eh. For parents that both working, I can say it's not an excuses, but you must do something out of that excuses, magbayad ka ng tutor. Kasi pareho kayo nagtatrabaho, di mo maturuan yung anak mo. But make a decision, di baling gumastos ka, matutukan yung anak mo. Kasi hindi ka pwede magturo. Hindi pwede magturo yung isa, pareho kayo nagtatrabaho. Gumastos ka, kumuha kang tutor para maturuan yung anak mo. That's the price. Pero hindi na dapat maging excuses. Ikaw kasi, wala ka sa bahay eh. Ikaw kasi, trabaho ka ng trabaho, kaya hindi mo natuturuan yung anak mo. Yan, lumaki tuloy ganyan, ganyan. Yan na. No. Kaya nga minsan, alam mo yung pag-abroad, nagiging excuse na. Kasi walang trabaho sa Pilipinas, mag-abroad ako. Doon na lang, malaki pa kita. Pero okay lang yung mga petition, katulad na, Sister Onet, yan, okay yan. Petition yan eh. Baka doon na sila manirahan, may iwan si Pastor Tony rito. Di okay lang. At susunod siya, pagka naayos na yung papel niya. Kasi pwede naman mag-tourist visa yan. Ang sinasabi lang natin, huwag natin gawing dahilan yung mga bagay para magkaroon ka na maitama mo yung prinsipyo mong na akala mo'y baluktot, ginagawa mong tuwid. Alam niyo po yun. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong i-blame yung iba. Bago ikaw muna. Tignan mo yung sarili mo. Tignan ko yung sarili ko. Paano niyo po makikita sarili niyo? Sige. Ha? Manalamin. Kayo naman literal eh. Ano yung mga ginagawa mo? Ayan, alam to nila Pastora Ami, yung nagtrabaho sa atin sa corporate life, di ba? In corporate life, we have a evaluation. Performance appraisal. Before you appraise somebody or anybody, appraise yourself. Tignan mo. Pagdating sa ganito, halimbawa, appraise mo yung sarili mo. Timeliness, in terms of work, doing work. 1 to 10, anong grade mo? Ikaw ba'y nakakapag-submit ng trabaho sa oras kung ikaw ay laging late? Ganon. Yung resulta ba ng trabaho mo, nagagawa mo on time without any correction? Merong ganon. So, if we assess ourselves, makikita natin, saan ba ako mahina? Saan ba ako mahina?
Una, sa paglakad. Saan ka ba mahina sa paglakad? Kano ka ba kung lumakad? Pabagal, mabilis, katamtaman? Pwede ka bang lumakad ng mabilis na hindi ka hihingalin? Tignan nyo. At pag na-assess nyo na, naku, hindi pala ako pwedeng maglakad ng mabilis dahil hihingalin ako, makikita mo na yung problema. Ano yung problema mo? Baka mataba ka na. So, kailangan mong magpapayat. Kailangan mong diyan ka kasi umupo eh. Kailangan mo na magpapayat. Hinihingal ka na eh. So, evaluating ourselves, tignan natin yung precondition of our physical body, precondition of our emotional body, precondition of our mind, our hearts. And then if there's anything that lacking or yung sinatawag nating weak enough on that, admit it and make a certain recondition. Nung bata-bata po ako, ilang taon na ba? 5 years ago. Di ba na-angioplasty ako? Akala ko nun malakas ang puso ko. Akala ko nun okay ako. Kung kumain akong crispy pata, isang crispy pata. Akala ko kaya ko. Yun ang kahinaan ko. Pag nakakita akong mataba, ang sarap kumain. Yung mga ayun. Bibigay din pala karburador. Angioplasty, 2. Buti nga, hindi senior sa akin si Pastor Art. Heart bypass. At least, nakokorek. Kailan ka magkokorek? Pag nakahiga ka na, pag may sakit ka na, pagka tumatakbo na yung bill mo sa ospital, doon ka pa magkokorek. Admit our weaknesses. Ano yung kahinaan natin na dapat nating baguhin na natin. I-correct na natin. Sometimes God has to bring something into our lives to get us to admit our weaknesses. That is called crisis. Kailangan dumating pa ang isang krisis sa buhay para magkaroon tayo ng weakness identifier, ika nga. Kailangan dumating pa yung problema. Kailangan malugmo ka pa sa krisis. Kung susubaybayan nyo ang istoryang Pilipino, kailangan dumating pa si tatay na wala ng trabaho, si nanay may sakit, yung anak na dalaga, na buntis, yung anak na isang bata, yung sumunod na anak, bumaksak sa eskwela. Tsaka niya sasabihin, ang laki-laki ng problema ko. Kailangan pa ba dumating ang isang crisis sa ating buhay para magkaroon lang ng tinatawag na alarm? No. Siguro po ngayon pa lang, napakaliwanag ng bili ng Panginoon sa umagang ito. How do we remove our spots and wrinkles in the dress that God wants to suot po natin? Number 2, be grateful for my weaknesses. Grateful pa tayo ngayon. 2 Corinthians. Weakness are actually blessing in disguise. Diba? Sabi dito, tungkol dito'y makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong mamamapuri at may malaking galak sa aking kahinaan upang manahang nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sino nagsalita nito? Si Paul. 3 times, more than 3 times, Paul prayed to God. Alisin na itong thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Pero God allows thorn in the flesh for you to have a direction in life. To make focus, to have a focus in your life.
Di ba minsan, marami tayong PWDs na well-known. Why? Because they focus. They focus in the field na lacking. Natutuwa nga lang po ako sa Pilipinas eh. Meron tayong magagaling na bulag na magaling mag-chess, di ba? Nag-e-excel sa Olympians. Nag-e-excel sila. Doon pwede. Kasi merong tinatawag na, ano yung ginagamit nila? Braille, para sa chess. Pero magkaroon ng lisensya, pagmamaneho, teka muna. Kaya sabi ko, minsan, nahaluan ng hindi tama. Nakita ko yung bulag may lisensya sa driver license? Meron. Pero yun ay tinatawag nating kalokohan na ng tao. It's guaranteed that God helps. God's help. Sabi dito ni Paul, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Dahil kay Kristo sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. Meron akong kilalang tao, sabi niya, I will use my weaknesses. When I am weak, then comes strength, sabi niya. Itong tao na to, tagal kong kasama to siguro mga 18 years na. Nung 2004 to 2007, halos yung period na yon, halos yung mga kaibigan niya, naglayuan. Malis, tumayo. Nung pinag-uusapan namin yan, sabi ko talagang ganun ang buhay. Sabi ko, hindi lahat ay nandyan, lalo na pagka ang iyong power ay humihina. When you're in power, marami kang kaibigan. Pero pagka naliles yung power mo, kumukonti yung kaibigan mo. So nagkukwentuhan kami that time. Tapos after that, siguro during that period, nawalan siya ng isang mahal niya sa buhay. Namatay. May namatay sa kanya. Noong period na ilibing yung mahal niya sa buhay, pagka magkasama kami, at sisilipin ko siya doon sa room niya, umiiyak. Tapos one time, sinabihan niya ako, titinawag niya ako, sabi niya, alam mo, bro, gusto ko na mamatay. Sabi niya ganon. Kasi hindi ko kayang tanggapin yung mawalan ka ng isang mahal sa buhay. Sabi ko, hindi pwede yon. Sabi ko ganon. Lahat ng tao mamamatay, may nauna lang. Tsaka, kaya hindi ka kinuha ng Panginoon, mas mahal ka niya, pero hindi ko sinasabing hindi niya mahal yung namatay sa iyo. Pero may plano ang Diyos sa iyo, malaki plano ng Diyos sa kayo. So, kinukwento ko sa kanya, binigyan ko siya ng mga assurance sa Bible kung paano ang Diyos ay umiibig sa tao.